Formal nang nilagdaan ng pamahalaang lungsod ng Baguio at Megawide Construction Corporation ang kontrata para sa pagtatayo ng Baguio City Integrated Terminal. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Baguio City Integrated Terminal, BCIT, ay isang proyektong pangtransportasyon na naglalayong bawasan ang pagsisikip ng trapiko sa sentro ng lungsod ng Baguio. Ang terminal ay itatayo sa 5 hektaryang lupain sa Barangay Duntogan, sa kahabaan ng Marcos Highway. Ito ay matatagpuan mga 5 kilometro mula sa Kabayanan City proper. Nais nitong ilipat ang mga terminal ng bus mula sa sentro ng lungsod patungo sa labas upang maibsan ang traffic congestion sa Central Business District. Ang proyekto ay tinatayang nagkakahalaga ng 1.186 billion pesos hanggang 1.19 billion pesos. Ang Megawide Construction Corporation ang magpapatakbo at magtatayo ng proyekto sa ilalim ng isang 40-year lease agreement. Nilagdaan ng pormal na kasunduan sa pagitan ng Megawide at pamahalaang lungsod ng Baguio noong January 21, 2026. Kayang magserbisyo sa hanggang 25,000 pasahero kada araw, magkakaroon ng mga terminal bay para sa bus at vans, ticketing booths, covered waiting areas, park and go services, at mga espasyong pangkomersyo. Ito ay idinisenyong maging world-class intermodal terminal, na katulad ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, PITX. Simula, 7 southbound routes ang serserbisyohan nito kabilang ang La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, at Cavite. Inaasahang magsisimula ang konstruksyon sa third quarter ng 2026 at tatagal ng humigit kumulang 2 taon bago maging fully operational sa 2027. Ang Megawide ay nagsilbi rin bilang pribadong kasosyo sa likod ng PITX, isang pangunahing hub ng transportasyon sa Metro Manila na nagsimula ng operasyon noong 2018. Dahil sa mataas na volume ng pasahero, higit 5.6 milyon noong Disyembre taong 2025, pinag-aaralan na ng DOTR ang pagpapalawak ng kasalukuyang PITX sa pakikipagtulungan sa Megawide at Ayala. Napanatili ng PITX ang mataas na bilang ng mga pasahero, na umabot sa mahigit 60 milyon noong 2025, at inaasahang tataas pa ito sa 2026 dahil sa patuloy na pagbubukas ng mga bagong ruta patungong Visayas at Mindanao. Magtatayo ang Department of Transportation, DOTR ng 3 bagong station sa EDSA Busway, kabilang ang isa sa PITX. Ang konstruksyon ay magsisimula sa unang quarter ng 2026 at inaasahang matatapos sa ika-4 na quarter ng 2026. Samantala, ang North Integrated Terminal Exchange, NITX, o ang tinaguriang PITX ng Hilaga, noong huling bahagi ng 2025, kinumpirma ng Department of Transportation, DOTR na tinatapos na ang feasibility study para sa lokasyon nito. Layunin ng gobyerno na itayo ito sa isang lugar na madaling makakakonekta sa North-South Commuter Railway, NSCR, o sa Metro Manila Subway. Inaasahang makukumpleto ang proyekto pagsapit ng 2028 dahil itinuturing itong desperately needed para maibsan ang traffic sa Metro Manila. Bukas ang DOTR sa pakikipagtulungan sa mga pribadong kumpanya gaya ng Victory Liner para sa konstruksyon at operasyon ng terminal. Bukod sa NITX, mayroon ding hiwalay na malaking transport hub na itatayo sa Quezon City, sa 3 ektaryang lupa ng GSIS sa kanto ng Elliptical Road at Commonwealth Avenue, magiging world-class intermodal terminal na magkokonekta sa mga bus at sa MRT-7.
Nagsimula ng mga paghahanda noong 2025 at target na magkaroon ng malaking pag-unlad ngayong 2026, gaya ng PITX. Layunin nitong maging isang landport, kung saan magsasama-sama ang mga provincial bus mula sa Hilagang Luzon, gaya ng Bulacan, Pampanga, at Baguio, city bus, taxi, at mga tren. Inaasahang mababawasan nito ang dami ng mga provincial bus na pumapasok sa EDSA at iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Magandang balita para sa mga commuter na may namamroblema sa maraming paglilipat ng bus para lang makapasok o makalabas ng lungsod. Mas maraming multimodal bus trip ang darating ngayong taon, dahil isang bagong kasunduan sa pagitan ng DLTV Company at Park Solutions, Incorporated ay maglalabas ng isang talaan ng mga bagong ruta ng P2P ngayon 2026, na mag-uugnay sa mga pangunahing SM Mall sa Metro Manila at mga kalapit na rehiyon sa mga destinasyong panlalawigan. Pumirma ang DLTV at Park Solutions Incorporated, PSI, ng deal para ipakilala ang mga bagong point-to-point, P2P, na ruta ng bus na nagkokonekta sa SM Mall of Asia, SM North EDSA, at SM Fairview sa iba't ibang SM Mall na matatagpuan sa Naga, Tuguegarao, Batangas, La Union, at marami pa. Ang mga ruta ng P2P ay inaasahang ilulunsad sa unang quarter ng 2026. Ang PSI ay nagpapatakbo ng mga pampublikong transport terminal sa lahat ng SM Mall sa buong bansa. Opisyal nang matutuloy ang konstruksyon ng Taguig City Integrated Terminal Exchange, TCITX, matapos maresolba ang huling roadblock o balakid sa proyekto. Sa gawa ng groundbreaking noong Pebrero taong 2025 at nakatakdang magsimula ang aktwal na konstruksyon sa ikalawang quarter ng 2026. Ang pangunahing dahilan ng pagkaantala ay ang issue sa alignment ng Southeast Metro Manila Expressway, SEMME, o Skyway Stage 4, dahil naayos na ang usaping ito sa pagitan ng gobyerno at mga stakeholder, maaari na itong itayo sa loob ng Arca South Estate ng Ayala Land. Ang proyekto ay isang public-private partnership, PPP, sa pagitan ng gobyerno, DOTR at Ayala Land Incorporated, ALI, sa pamamagitan ng subsidiary nitong Arca South Integrated Terminals, Incorporated. Tatayo ito sa Arca South, Taguig, dating FTI compound. Ang 5.2 billion pesos na terminal ay isang 6-na-story building sa mahigit 5 ektaryang lupa na kayang mag-accommodate ng 160,000 pasahero at 5,200 sasakyan kada araw. Magsisilbi itong gateway para sa mga biyaheng Southern Luzon, Laguna, Batangas. Magkakaroon din ito ng direktang koneksyon sa Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway, NSCR, at syempre sa Skyway Stage 4. Katulad ng PITX, layunin ng TCITX na bawasan ang trapiko sa EDSA at Southern Metro Manila sa pamamagitan ng pagiging terminal para sa mga provincial at city buses, pati na rin sa ibang public utility vehicles, PUVs mula sa Southern Luzon, Visayas, at Mindanao. Inaasahang matatapos ang konstruksyon sa 2027 at magiging fully operational sa taong 2028. Ng kasunduan ng Ayala Land, ALI, at SMC para i-connecta ang on and off ramps ng Arca South direkta sa SEMME, Skyway Stage 4 para sa mas mabilis na pagpasok at paglabas ng mga sasakyan.